labor law, taxation, arbitration, immigration at family law. Hindi lamang mula sa Fortun, Narvasa and Salazar Law ang bumubuo sa defense panel. Isipin nyo hindi lang tuloy. Miyembro rin ng defense team at tumatayong spokesperson si Attorney Michael Wesley Powa. May espesyalisasyon si Powa sa criminal, civil at commercial litigation. Kaabante at hindi talaga sila makakuha na ang 16 na boto. Eto, aminado na. Umabot na 16, hindi umabot ng 16 to convict. Wala tayong magagawa. Then talagang it's 16. We have to follow the law. We have to follow the rules. Diba? Ulitin natin para maliwanag. Hindi ko alam kung mabaligtad na mama daw di umano. O talagang tanggap na nila na hindi na humakakuha ng 16 na boto. So kung hindi kami umabot ng 16, hindi umabot ng 16 to convict, wala tayong magagawa. Then talagang it's 16. We have to follow the law, we have to follow the rules. The threshold of 16, pinagbibigyan niya lahat. Pinapasarita niya ng todo, binibigyan na, sige, mag-manifest ka dyan. Si defensor, kahit na improper yun, sige na lang, magsalita ka na lang. Kahit na yung mga manifestation ni Ligutan, after sa tanong ni Rizal Tiberos, sige na lang. Ikaw yun sa defense, binluan, nagsalita. Hindi man yun siya dapat. But pinabiyaan na lang niya dahil he wanted to be as fair as possible. In fact, napansin mo, pag magbabangayan yung dalawang lawyer, sandali, I will be the one to ask question. Yes. Good morning mga kasama. Nandito naman tayo si Kuya Goods nagbabalik. At syempre kung hindi ka pa nakasubscribe, pasubscribe na lang po at hit mo na rin yung bell para lagi kang updated sa ating mga video. Ngayong umaga, pag-usapan natin ang mga bali-balita. Kilalanin ang team, yung mga defense team ni Bibi Sara. Tiyak magugulat kayo kung sino-sino. Ibang klase ho, yung mga ibang personalidad na hindi lumalabas. Ngayon, malalaman nyo kung gaano katatag at katibay at respetado na mga abogado ang makikilala nyo. Ibang klase ho, ang tibay. Ito sigurado for sure, hindi na hukayang talunin itong kampo ni Bibi Sara. Kasi kung makikita nyo yung hindi pa nilalabas na pangalan ng mga abogado, tiyak magugulat kayo. At kaya pag-usapan din natin kung bakit ba ayaw pa nila palayain itong si Senador Marcoleta, kung gayon naman, itong COMELEC ay binasura na yung kaso niya. Di ba? Sa boto na 6-0, nagdesisyon na ang COMELEC dyan. Bakit ayaw nila? Hula daw ni Aling Ledesma dito. Talagang panggigipit na talaga. Bakit? Si Senador Marcoleta lang ang makisig. Simula nung congressman pa siya hanggang ngayon, masigasig halungkatin kung sino ang dorobo at magnanakaw sa kaban ng bayan. Pero bago natin pasadaan lahat yan, andyan po yung join button. Magpindot na at sa dulo ng ating video, yung shoutout segment natin, hindi tayo magtatapos hanggat hindi ko kayo na-shoutout. Ito, ilalanin natin ang mga defense team ni Bibi Sara. At yung palasyo daw ay bumuelta. Bumuelta na naman saan? Ang hilig nyo talaga bumuelta. Basta may pahayag si Bibi Sara, ando na naman sila. Kilala nyo naman yung under na yun, mahilig nyo. Lacson, pinunahan pa na natili ni Senador Marcoleta sa at ex-DPWH Bunuan sa PNP General Hospital. Ano bang pakialam mo? Doon siya dinalay. Ang tao ho ay may karamdaman, may nararamdaman, mayroong findings na nakita. Saan ho dadalhin? Kayo naman masyado naman kayo mabunganga. Porkit nakaisa kayo kay Senador Marcoleta, napakulong nyo na. Masyado kayong mangaw-ngaw. Samantalang yung hinahanapan kayo ni Senador Marcoleta na investigasyon, doon sa amo nyo, hindi kayo makakibo. Sino daw yung Trojan Horse? Malalaman natin kung sino ngayon yung Trojan Horse dito. Ibang klase talaga. No? Yung kahapon, no? Double time. Pagpapa-interview. Pa-interview dito, pa-interview doon. Yun na nangyayari ngayon. Pero bukas, kabang-abang kung anong mangyayari. At aasahan natin na talagang mangyayari na
ang pagharap ni Attorney Lopez Zulaika dito sa gagawing hearing. O, simulan natin to. Dito na nalaman natin na ibinasura na pala ng COMELEC. Bakit nakakulong pa si Senador Marcoleta sa, bakit ayaw pa siya palayain? Bakit? Hindi po kami maaapektuhan doon sa mga ibang kaso mula sa ibang opisina. Buhay pa rin ang reklamo laban sa campaign donors ni Senator Rodante Marcoleta na isinampa sa Commission on Elections o COMELEC kaugnay ng hindi na ideklarang kontribusyon sa senatorial campaign nito noong 2025 elections. Ito ay sina Mike Defensor, Joseph Espiritu at Aristitel Biray na umano'y nagbigay ng aabot sa 75 million pesos sa mambabatas. Sa isang panayam, inamin ni Marcoleta ang pagtanggap ng pera na galing anya sa kanyang mga kaibigan. Ayon sa COMELEC, may sapina ng ipinadala sa mga ito para sagutin ang reklamo sa kanila. Nag-issue na po kami ng sapina doon na alam ko bigyan sila ng extension. Nagugat ang reklamo sa hindi pagdedeklara sa COMELEC ng ibinigay nilang donasyon. Dagdag pa ni Chairman George Erwin Garcia, hindi maapektuhan ang kanilang investigasyon sa iba pang kaso na nakahain sa mga ito tulad sa Sandigan Bayan na isinampa ng Ombudsman. Yung kundo sa mga ibang opisina, meron po sila na ginagawang investigasyon o may kasong kinakaharap. Hindi po kami affected doon dahil ang kay COMELEC, ang kay Ombudsman. Bakit hindi mo kayang depensahan? Kayo na ho nagbasura eh. Oo, ang sabi ito, opo, tapos na po at opisyal ng ibinusura ng Commission on Election or COMELEC ang investigasyon laban kay Senador Marcoleta. Kaugnay ng kanyang Statement of Contribution and Expenditure o SOSE. Isipin niyo mabuti ha. Bakit ayaw niyo sabihin sa Ombudsman na tapos na? Ano ba yung pinaglalaban ng Ombudsman? Bakit? O kahit tapos na sa inyo, inaresto pa rin siya. Sa boto na 6-0, nagdesisyon ang COMELEC and Bank na walang sapat na ebidensya upang mapatunayan nagkasala si Senador Marcoleta sa isang election offense. Ayon kay COMELEC Chairman George Garcia, hindi na itinuturong na isang kriminal na akto sa ilalim ng kasalukuyang batas sa eleksyon ang hindi pagdideklara ng campaign donors, kaya tuluyan na itong tinapos ang investigasyon. Nakuha nyo? Ay bakit ngayon yung plunder case still andyan pa rin? Kami ho ay nagtatanong lang, ano ho ba ang propaganda nyo? Ano ho ba ang gusto nyo talaga mangyari? Diba? Kung tinapos na ho ng COMELEC ang issue dito, bakit ayaw nyo pang palayain si Senador Marcoleta at nananatili pa rin yung kaso? Dapat yan, na-dismiss na yan eh. Ngayon may bali-balita tayo. Nako, talaga naman. Chief Justice, ang takbo. Wow! Gusto mo maging Chief Justice, antibay ng panga mo. Gusto po ata at merong mga balita ngayon, kumakalat na mga balita na mukhang gagawin atang Chief Justice. Wow. Dito kayo magugulat kung sino-sino yung mga kilala sa Pilipinas na mga galing na abogado na kasama pala sa defense team ni Bibi Sara na hindi umugong nung unang arangkada ng trial o pagpapakilala. So, kilalanin natin ha, magugulat ho kayo. Dahil kung kilala nyo yung Fortune law firm, ay, sinasabi natin eh. Sino ba si Fortune? Ano ba si Fortune? May pagkakilalan ba? Magaling na abogado na yan? Oo. Ay, mamaya-maya, malalaman nyo kung sino si Fortune. Tuloy. Ay, eto. Pasok natin dito. Yan. Sige, tuloy mo. Basta and Salazar Law Firm ang karamihan sa mga abogadong mangunguna sa defense team ni Vice President Sara Duterte sa kanyang impeachment trial. Magsisilbing lead defense counsel si Attorney Sheila Sison. Kilala siya bilang isa sa mga pangunahing litigators ng kanilang law firm at may malawak na karanasan sa paghawak ng criminal litigation. Kabilang na ang mga kasong dinidinig sa Sandigan Bayan. Kabilang din sa mga mangunguna sa depensa si Attorney Philip Siegfried Fortun
founding partner ng firm. Mahigit 3 dekada na siyang nasa legal profession at Sino daw? Sino ba si Atty. Philip Sigfrid Fortune? Ha? Siya ay litigation and dispute resolution practice yun mga practice niya. nakilala sa paghawak ng iba't ibang high-profile cases. Kabilang dito ang criminal at civil litigation, arbitration, environmental law, corporate rehabilitation, at maging mga impeachment proceedings. Kinilala rin siya bilang isa sa top 100 lawyers in the Philippines Oh, ng Asia Business Law Journal. Kasama rin top 100 lawyer, ha? Top 100 lawyer in the Philippines. Hindi lang ho yan. Sino pa si Attorney George Gregorio Narbasa II? O, kita nyo, kung narinig nyo si CJ Narbasa, sino naman itong si Gregorio Narbasa II? Alamin natin yung kanyang profile. Attorney Gregorio Narvasa II na bukod sa pagiging batikang trial lawyer, Yun! aktibo itong nakikibahagi sa mga programa para sa judicial at legal reforms. Ilang ulit din siyang kinilala ng Legal 500 Asia Pacific bilang recommended lawyer. Yun! Bahagi rin ng defense team sina Attorney Christine Ferrer, isang CPA lawyer na may 15 taong karanasan sa corporate law, taxation at litigation. Attorney Carlo Joaquin Narvasa na Yun, nakatuon si ng Attorney practice sa CJ, litigation, ha? arbitration, Yung bumira dito sa witness ng prosecution. Oo, hindi nakaligtas. O, ngayon, kilala nyo na. O, tuloy. corporate law at dispute resolution. At Attorney Justin Nicol Bular na may karanasan sa litigation, labor, family law at corporate practice. Kasama rin sa legal team sina Attorney David Ronel Gola II, Attorney Lyndon Miguel Baquel, Attorney Carol Grace Oroseo, Attorney Clarlene Radok, Attorney Francesca Marie Flores, at Attorney Miguel Carlos Fernandez na may kani-kaniyang espesyalisasyon sa litigation, corporate law, labor law, taxation, arbitration, immigration at family law. Hindi lamang mula sa Fortune, Narvasa and Salazar Law ang bumubuo sa defense panel. Isipin nyo hindi lang O, tuloy. Miyembro rin ng defense team at tumatayong spokesperson si Attorney Michael Wesley Powa. May espesyalisasyon si Powa sa criminal, civil at commercial litigation, taxation at special projects. Nagtapos siya ng Juris Doctor sa University of the Philippines. Top 9 sa kanyang batch noong 2018 at nagsilbi ring Undersecretary, Chief of Staff at tagapagsalita ng Department of Education mula 2022 hanggang 2024. Kabilang din sa legal team ni VP Sara sina Attorney Mark Binduan na naging miyembro ng Philippine Bar noong 2014 at ang mga abogado Isipin nyo miyembro ng Philippine Bar. Itong si Mark Binluan. Sa yung pagkatapos ni CJ cross-examination, siya na yung huling humarap bago mag-adjourn yung last hearing. So ngayon, expect natin si Attorney Mark siguro ang haharap ngayon doon naman sa panibagong mangyayari bukas. Abang-abang ito, exciting ito mga kasama. Tuloy. mula sa Bodota and Batong Bakal Law Offices na sina Attorney Ralph Borja Bodota, isang CPA lawyer na may karanasan sa litigation, taxation, corporate at commercial law, at Attorney Roberto Narvasa Batong Bakal Roy! na nakatuon sa litigation at naging bahagi ng mga kasong nagresulta sa mga landmark decision ng Korte Suprema noong 2025. Ayos! Mahalagang papel ang gagampanan ng 16-member defense team ni VP Sara para bumuo ng legal strategies upang ipagtanggol Actually, doon na nga sa banat ni Attorney CJ. Parang, talagang para sa amin, yung rate, parang 10 out of 10, lowest ang 1 sa amin, 10. Doon sa performance level na pinakita ho ni Attorney Narbasa o si CJ Narbasa, ibang klase. Hindi natin akalain na gano'n yung cross-examine na gagawin niya Talagang huli. Huli. Wala talagang kawala bigla ba niyang babanatan na nag-iimbestiga ka ba? Bakit hindi mo inimbestigahan yung nangyari? Kita mo. So, palpal. Napaamin yan. Sila-sila pala yung mga nagkaso. Walang partisipasyon. Yung Pangulo, asawa ng Pangulo, yung pinsan ng Pangulo,
Walang mga affidavit eh. Kaninong affidavit? Sa kanila rin. Kung sino witness, sa kanila rin yung affidavit, sa kanila rin yung mga ebidensya. Huling-huli na. Kita nyo? Kung iisipin nyo, bakit daw? Ipapasok na naman natin yung pinagtatalunan na nabuko sila. Banat sila ng banat, may threat o without threat. Sabihin natin hindi threat, sabihin natin threat. Ano ba pinagtatalunan nyo sa threat? Bakit yan ngayon ang hinihiring nyo? Kasi ang kukulit nila, ayaw nilang tumigil kung may threat. O even may threat na, even though walang threat. Hindi naman impeachable yan. Kaya nagtataka ang sambayanan, kahit magsilip-silipan kayo dyan, hindi impeachable. At bakit kailangan in-impeach at ginawa niyong article impeachment? Ang threat na yan. Ito na. Ito na yung matitinding dahil daw, ano tawag sabi nila? Pinuna daw yung pagpunta o pananatili ni Senador Marcoleta dito sa loob ng PNP. Bakit nakikialam ka? Nung nagtago ka, hindi ka namin pinaghahanap eh. Ito si Pinky. Nung nagtago nga siya, hindi nga siya pinakailaman, hindi nga siya hinahanap. Bakit pinapakailaman si Senador Marcoleta? Meron hong findings. Inwestiyon ni Senator Ping Lacson ang pananatili ni Senator Rodante Marcoleta at dating DPWH Secretary Manuel Bonoan sa PNP General Hospital. Alam ko na, sabi ni Aling Ledesma dito. Natatakot daw siguro ito. Baka kasi nagkakakwentuhan na itong si Bonoan at si Marcoleta daw di umano. Kaya siguro pinuna na. Marami na siguro ikakanta ito si Bonoan di umano kay Senador Marcoleta. Kaya kailangan hindi sila magsama diyan sa PNP Custodial. Baka napaisip sila. Baka i-ano ko ni Bonoan. Kasama yung pangalan ko. Paktay ka diha. Sipin nyo kung magkwento si Bonoan dito kay Senador Marcoleta, si Senador Marcoleta talagang naglalabas ng mga baho yan. Ilalabas at ilalabas nila kung sino ang may mga baho. Ngayon, pag nalaman at patunayan, may detalyado yung binigay ni Bonoan, paktay ka diya. Kay Lacson, bakit doon dinala ang dalawa gayong hindi naman sila miyembro ng PNP o kaanak ng isang pulis? Wala kayong pakialam. Questionin nyo yung PNP. Bakit doon dinala? Kayo naman, Kanya, sino sasagot sa gastos? Ayon kay Lacson, tila nagiging pattern na raw na kapag may naaarestong opisyal ng gobyerno sa ospital ang kanilang bagsak at hindi sa kulungan. Lilinawin daw niya ito sa DILG sa pagtalakay ng pambansang budget sa Senado. Parehong nananatili sina Marcoleta at Bonoan sa PNP General Hospital dahil sa ilang karamdaman. Nauna nang iginiit ng PNP na walang VIP treatment kay Marcoleta. Wala naman talaga. Ginawa niyo, pinakulong niyo na nga eh. Pati ba naman ospital, pati ba naman PNP custodian, ayaw nyo pa rin. Saan nyo gusto dali si Senador Marcoleta? Ayun ang tipakulong. Di ba, ang hirap sa kanila. Pag halimbawa, nakikita nila na hindi masyadong nagigisa at hindi masyadong nagigipit, talagang gusto na ipursong gipitin. Gusto talaga nilang gipitin si Senador Marcoleta. Balik tayo sa usapin. Bakit hindi pa palayain? Tapos na nga yung kaso. Ombudsman, ano to? Diba? Ano pa yung... sila makikita natin dito. Kung wala na sa COMELEC, sino nagsampa ng plunder case? Sila rin yan. Talagang pinagpipilitan nila na bawal daw yung ginawa ni Senador Marcoleta. Bawal daw yung donasyon. Bakit yung Pangulo nababalita? Sinabi na rin ni former Congressman Mike Defensor na mas malaki ang yung donasyon para sa kampanya. Yung mga nag-donate hindi naman nakasuhan. May trabaho pa, secretary, undersecretary. Wow, sarap. Diba? Yan ang katotohanan. Hindi tayo nagbibiru-biru dito. Ito na naman. Wala naman sila tigil kay BP Sara. Talaga naman. Ibang klase rin
Ibang klase ka rin, Ander, ha? Talagang matindi ka. Ayon dito sa video, ha? Oo. Bumelta ka na naman kay VP Sara. Hinamon ng Malacanang si Vice President Sara Duterte na patunayang wala siyang nagawang impeachable offense. Kasunod yan ang pahayag ng vice na itigil na raw ang anyay pamumulitika. Pati si Mayor Baste Duterte hindi rin pinalampas ng palasyo. Narito ang Frontline Report. Itigil na muna natin yung pamumulitika at pananawagan nila ng transparency and accountability, pero ang totoong pakay nila ay ang kanilang mga sariling political interest. Yun ang katotohanan. Muling naglitanya si Vice President Sara Duterte na pinupolitika siya sa gitna ng paggulong ng kanyang impeachment trial. Kaya belta ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, ang dapat pagsabihan ng bise ay ang kanyang mga kaalyado na nagpapakalat umano ng fake news laban kay Pangulong Bongbong Marcos. Talaga? Dagdag pa ni Castro, obligasyon ng bise na sagutin ang mga paratang laban sa kanya. Wala raw namumulitika. Aniyan, nakasaad sa konstitusyon ang impeachment trial. Kung mapatutunayan daw ni VP Sara na wala siyang impeachable offense, wala raw makapipigil sa kanyang tumakbo at mangarap na maging Pangulo sa susunod na Wow, eleksyon. si VP Sara pa nangarap, ha? Si VP Sara pa raw ang nangarap maging Pangulo. Di ba nga nag-giveaway siya dito sa nangyaring 2020 yung tandem nila, yung Yona Time. Di ba nga, pinaubaya niya doon sa Pangulo ngayon. Nakala mo naman siya ang humakot ng mga boto. Hindi niyo alam. At hindi nyo kayang tanggapin na ang Duterte ho ang nagdala dyan sa amo nyo. Kaya kung sinasabi mo si VP Sara ang nangangarap, bakit nyo pilit pinakakasuhan? Oo, wala kayong katigil-tigil. Ang dami nyong kinaso. Bukod doon, tira dito, tira doon, walang tigil. Buong term. Si VP Sara pa nangangarap maging presidente. Nakakahiya naman. Hiyang-hiya naman kami. Ay, nako. Talaga naman. Binabaluktot ang tuwid. Naniniwala ba kayo si VP Sara daw ang nangangarap maging presidente? Ayon sa balita. Ito lang, maging totoo lang tayo, ha? Kasi kung kayo ang may mga pangarap, yung mga amo nyo, hindi nyo gagawin kay VP Sara, eh. Ang Vice President ho, nagtatrabaho lang. Oo, ang dami yung paninira, binabaligtad nyo pa. Ang daming sa mga paid trolls. Oo, di ba? Totoo, hindi. Totoo. Kaya ngayon, kahit anong gawin nyo, magbayad man kayo ng ilang milyon trolls, magbayad man kayo ng mga paid bulagers nyo, di umano, ang Agila ng Davao, ay talagang lumalakas at lumalakas. Palakas ho ng palakas. Mas malakas pa talaga dito kay Super Inday. Kaya nga tinawag na Super Inday. Pero sa ngayon, dapat daw igalang at huwag politikahin ang proseso. Kapag kasi na-convict ang bise sa impeachment trial, hindi na siya pwedeng humawak ng anumang posisyon sa gobyerno. Hindi rin pinalampas. Taka lang. Pag na-convict si VP Sara, sure kayo na hindi siya pwedeng tumakbo? Baka mali ho yung sinasabi nyo. Nagtatanong lang ho kami. Pag na-convict si VP Sara, meron hong tinatawag na, ano ba tawag dito? May kondisyon. With or without condition. So pag na-convict si VP Sara, matatanggal lang siya sa pwesto. Yun lang yun. Pwede siya tumakbo. Pero kung merong kondisyon, na hindi na siya pwede, ay yun ang masaklap. Dalawa ho. Dalawa lang naman yan eh. Conviction without condition o conviction with condition. Disqualification, sorry. Impeachment, conviction without disqualification or conviction with disqualification. Dapat yun. Tama? Tama. Galing mo talaga, Kuya Goods. But anyway, prepare pa naman tayo dyan. Huwag kayo mag-alala.
kung sinasabi nila na conviction, malabo nila makuha talaga. Kaya nga, doon pa lang sa opening ba yun? O yung sagot ni Mamang Quezon dito sa usapin ng threshold, binigyan din na yan ni Attorney Alan Peter Cayetano kung ilan ho ba talaga ang threshold na dapat kung sakali meron na hong hatol. So, sinabi naman doon, kailangan sundin ang batas, konstitusyon. Ngayon, narinig din natin sa pahayag. Ewan ko lang kung nandito pa. Gusto ko ibigyan din ito, yung pahayag na ito, kung sakali naman talaga na magkaroon ng conviction, kung sakasakali lang Pero sa tingin ko, mas malabo sila makakuha ng 16 votes talaga. Oo, kasi sinabi na rito, abinado na rin tong mama na ito, na susundin nila yung 60 na naaayon sa batas. Hindi sila, ewan ko lang baka mamaya, isang paandar lang nila to para paniwalaan sila ng taong bayan. Pero anyway, tuloy muna natin to. Palasyo ang pahayag ng kapatid ng bise na si Davao City Mayor Baste Duterte na pinaparusahan ang di sumunod sa Administrasyong Marcos. Sila yung nasa kapangyarihan. Tama naman Kung sino yung hindi sumunod sa kanila o ayaw sumunod sa kanila, paparusahan talaga nila yan. Kaya sagot ni Castro, ang pagsuntok sa sheriff na gumaganap lang sa tungkulin na ang tunay na abuso sa kapangyarihan. Naipasok pa nila yun. Matagal nang usapin yan. Vice Mayor pa siya dyan. Ewan ko ba kung saan yung hinuhugot yan? Para lang siguro may mapag-usapan, Alam nyo yung nangyayaring trial na yan? For sure. Oo, paninira na lang lahat yan. Kasi hindi nga sila... hindi sila makakaabante at hindi talaga sila makakuha na ang 16 na boto. Eto, aminado na. Umabot ng 16, hindi umabot ng 16 to convict, wala tayong magagawa. Then talagang it's 16. We have to follow the law, we have to follow the rules. Diba? Ulitin natin para maliwanag. Hindi ko alam kung mabaligtad na huwa mama daw di umano. O talagang tanggap na nila na hindi na humakakuha ng 16 na boto. So kung hindi kami umabot ng 16, hindi umabot ng 16 to convict, wala tayong magagawa. Then talagang it's 16. We have to follow the law, we have to follow the rules. Diba? Simple lang naman Oo, sundin niyo yung batas, wag niyong baliin. Kung ano yung nakakasaad doon, sabi ng magaling na former Chief Justice, 24 na buong senador, ay kailangan makakuha ng 16 na boto. Hindi 13, hindi 14, at hindi 15. Oo, at hindi ang bukod sa lahat, hindi 10. 'Di ba? Yun. Sumunod lang sila, walang problema. Ngayon, dito, meron ho nababalita na parang Trojan horse ang nangyayari. Meron na hong Trojan horse daw dito sa usapin sa trial. Ewan ko kung ano yung point. Pero for sure, kayo ho, makaka-relate kayo dito. Ako ho, parang bakit niya nasabi yung ganung bagay? Tuloy natin to. Doon sa pagpe-preside ni Senator Chis Escudero, Yan, pakinggan nyo. mapapansin ba na alam naman natin kung ano yung nangyari sa kanya, di ba? Galing sa isang majority, lumipat, matapos ngang umugong yung mga kaso-kaso. Mapapansin ba doon sa kanyang pagpe-preside na yun nga, yung parang leaning, meron bang bias doon sa kanyang pagpe-preside po? Yes po. Actually, sa simula pa lang, meron na siyang leaning. But I will tell you this, this is just my opinion. At inobserbahan ko pa, bigla siya naging Trojan horse. Nagulat ang lahat nung dineclare niya na 16 ang 2/3 of 24. Even yung mga kaalyado niya, they did not expect that. That he will said that the decision and the determination by this impeachment court should be 16 or 2/3 of 24. Now, kanino po nakalit yan? Kung tingnan natin, nakalin yan doon sa defense. And that is the most important threshold. That is the most important thing in these proceedings para ma-discuss lahat kung
ano ba talaga? Kasi yun ang habulin. Mahirap hanapin ng 16 eh. So technically speaking, akin ng tong pananaw ha, 16 votes na yan. How could they get 16 votes? Technically speaking, pwede hindi na lang tayo mag-present ng evidence, pwede na tayo magbotohan ngayon. Di ba? Because as I said, it is political and it's all party affiliations. But it cannot be done, Admar. Kasi kailangan talaga na ang prosecution, ipakita nyo talaga. Kasi meron pa tayo isang court yung Court of Public Opinion. And they have to present to the public that ito yung ebidensya namin. Kasi nagyabang kami doon sa likod ng microphone noon, sa Committee on Justice of Hearing, we have to prove na talagang may kasalanan si Inday Sara. Now, ang defense naman would say, oh, I have to say that my client or ako sa respondent is wala talaga ako, inosente ako. Kasi meron pang tumitikin ng tao, hindi naman pwedeng papayag ang mga tao na stop na lang ang impeachment court, magbotohan na tayo. Kasi gusto rin natin malaman ang katotohanan ng lahat. Kasi dyan malalaman, Mar, kung ang pag-politically motivated ito, talagang masisira talaga ang prosecution, pati ang mga kaalyado nila na talagang political persecution, it will really destroy them. Yan ang aim din ng defense, no? Para pagdating ng panahon, maklaro natin kung sino talaga yung nagbe-bend at gumagawa ng twisting ng batas para lang ma-persecute politically ang isang political opponent. Yan. Opo. Yung nakalipas na 3 araw na trial, mula nung pag-upo niya, nabanggit na niya yung, kailan ba niya ibinanggit yung threshold na 16? Kasi Yung wala, unang bago araw siya, wala, kada. di ba? sabi niya, Okay. yeah, the presiding officer would like to make sa manifestation. So, Yan. 3 araw na yun. At doon Yes. sa 3 araw, walang nag-object na kahit isa. Pero merong nag-clarify. Which is sinabi Nag-clarify. niya Manifestation ni Pinky. na hindi ito opinion lang, legal opinion, kundi yun talaga ang paninindigan ng impeachment court. And Hindi, sinabi ni Jesus Cordero, yes, that is it, no? opo. So, Hindi na ba ito mababago along the way? Ay, Or- naka-record ho yun. Hindi yun na kaya mabubura. On the record ho yun. Kung ano yung manifestation, kung ano yung sinabi doon, ayun na ho yun. Pasok na ho yun. Alamin natin kay attorney. I think Magiging questionable ba kung along the way, mababago? Inapprove na nila yung Ito. mga journals ng unang 2. yes, you're very good in pointing that out, no? I think with respect dun sa loob ng Senate proceedings, hindi na yun mababago, Mar. Bakit? When it was uttered or made by ruled by Jesus Cordero, nobody objected. No one. Tanga nga lahat eh. Even the defense, kinakita yung nagulat sila noon, ha? Parang hindi na na-expect, makita mo talagang reaction. I've been reading them, their body language and their nakita ko. Then, pagkabukasan, in-approve ang journals without, again, any objection. So, carried na po. That's why when Senator Lacson asked, is this the opinion of the presiding officer or ito na po ba yung pamantayan natin ng ating ng korte? Sabi niya, yes, that is now the definitive thing that the disimpeachment court will follow. Di ba? Parang gano'n. Yun. So, ibig sabihin, yan na yan. Fix na po yan siya dyan. Kasi wala na silang nagawa. And in fact, after that, before tayo nag-interview 2 hours before, may nabasa ako doon na posting na parang agree din talaga nagka-clarify lang siya, pero okay sa kanyang 16, sabi ni Senator Lacson, if I'm not mistaken. No? Alam mo po makapagbago nito? Yung motion na ipinail nalaman ko lang I do not know if you also through it, yung motion na pinail ng kampo ni Attorney Torion, questioning the constitutionality of this presiding officer. What if the Supreme Court decides and say that the June 3 ruling and tama yung position ni Attorney Torion's camp and dapat hindi siya dapat maging presiding officer si Chus Escudero. Yun nga yung Ibig sabihin, susunod na tanong ko sa inyo. Yan. Kasi, Yan na. di ba? hindi ba presiding Ang officer mabago nga, lang? ano? Kasi pwede na lang itanggi na, ay, hindi naman siya yung presiding officer at nag-act lang siya kasi nga wala hong may kakayanan. Tuloy natin kay attorney, Kuya Admar. Kanyang ginawa bilang presiding officer Yes. ay That's the magiging void point. if ever Yes. na magdesisyon pabor sa Yes. Okay. Yes. Even his statement that yung mga objections, of course yung statement siya sa threshold kasi
covered by everyone na yon, no? Kasi Nako, dapat hindi to naisabi dito, hindi dito nabanggit eh. Pero anyway, hindi naman natin kine-question sila. Ang point lang naman, baka nga, pwede mabago at gumawa na ng eksena yung mga dorobo na sabihin, oy, void yan. Kasi hindi naman siya yung presiding judge. Dahil acting lang siya. Ayun na. Yun ang malaking problema. Di ba? Tama, Kuya Admar, Kuya Attorney Bato, no? Baka pwede lang gawin yun. Ipalabas nila, sabi ng Supreme Court, hindi namin sinasang-ayunin yan, di umano, kasi nga, hindi naman siya yung totoong presiding judge. Pero, ninominate siya. At yun ay pinagsumpaan, tama. Hindi pa rin lusot. Lulusot lang talaga sila pag nabali na yung batas. Kaso nga lang, sana, hindi na ho sila pagbigyan ng nasa taas na makabali pa sila ng batas. na-pass naman yon. Ang problema doon, yung mga objections, yung mga denial or yung overrule ang mga rulings and everything, o sino ginawa niya, pwede yun siyang ma-nullify. And it is possible na baka magkaroon ng mistrial. No? And that would be an automatic acquittal. No? Kasi parang tingin ko na... Yun ang maganda. Although, wala po ako nakitang bias ni Chis Escudero so far. Ha? In fact, ang ginagawa niya, pinagbibigyan niya lahat. Except for the threshold of 16, pinagbibigyan niya lahat. Pinapasarita niya ng todo, binibigyan na, sige, mag-manifest ka dyan. Si defensor, kahit na improper yun, sige na lang, magsalita ka na lang. Kahit na yung mga manifestation ni Ligutan, after sa tanong ni Rizal Tiberos, sige na lang. Ikaw yun sa defense, binluan, nagsalita. Hindi man yun siya dapat. But pinabiyaan na lang niya dahil he wanted to be as fair as possible. In fact, napansin mo, pag magbabangayan yung dalawang lawyer, sandali, I will be the one to ask question. Di ba? Siya na lang. Ayos, kita nyo ha. Isang patunay lang na nakikita at nalalaman din ng ating mga galing na abogado na yung nangyayaring hearing at trial ay namomonitor nila kung ano yung sitwasyon. Anyway, for the meantime, dyan na muna tayo magtatapos. At syempre, yung shoutout segment natin maya-maya at ako naman ho ay maglalambing sa inyo. Baka gusto nyo at i-subscribe nyo itong si Mang Banat. Kung naman ho request lang naman yan yung kanyang YouTube channel. Baka gusto nyo lang dagdagan ng kanyang subscriber at panoorin nyo yung kanyang content. So yan, kung maabot kayo sa video natin yan, sa dulo, eto yung shoutout segment natin. Mukhang madami-dami na naman. Madami-dami na naman ang ating shoutout. Konti lang pala. Mula kay My Too Happy Pill. Shoutout po sa iyo Japanese character. Hindi ko ho alam ang pangalan. Humirit na naman si Saba. Ayun. Anong pangalan kaya ito? Avelita Gungbo. Shoutout po sa iyo ma'am, sir. At kay Marisa Bangkod, shoutout po. Ma'am Malu Dabanusan, shoutout po. Ma'am Malu, The Survivor Mixed Club, Dabanusan, shoutout po sa inyo. Luis Saji. Shoutout po sa inyo, Muhammad De Morelos. Shoutout po, Evelyn Branch. Evelyn Barch. Shoutout po sa inyo, Catherine Ramos. Shoutout po sa iyo, Fisa San. Jet Yumang. Shoutout po sa iyo, Ma'am Jet. Tess Santos Floredo. Shoutout po, Jess Kimbao, G-Bert, Isaac Crashid, shoutout po sa inyo. Willie Jers, Winnie Cuadera, shoutout po sa inyo. Benedict Taang, sir, ma'am, shoutout po sa inyo. Patria Pidot, shoutout po sa iyo. JB, Sir JB, shoutout po sa iyo. Sir JB, si Sir JB ata isang abogado. Hindi ko lang sure Sir JB, are you a lawyer? Kasi I have seen so many comment na talagang parang may nalalaman kayo sa law. So, Anon, shoutout po sa iyo. Isbianson, shoutout po sa iyo. Sweetcom, shoutout po sa iyo. Pepa Labistida, shoutout po sa iyo. Madelia, shoutout po sa iyo. Violeta Lukban, user Martisek Texon
Rodeline Prigiliana, shoutout po sa iyo. Mima Flor. Helen Silva, Amina, shoutout po sa inyo. Emelda Baguio, shoutout po sa iyo. Bulakenyo. Jaime Humamoy. Mila Harris, shoutout po sa iyo. May 2 Happy Pill again. Mamalu again. Mamalu Survivor Mix Vlog. Jeff F. Oo. J. Morales. Michael Lion, shoutout po sa iyo. Espirita Akad. Shoutout po sa inyo. Lovely Galaxy. Kib. Shoutout po sa iyo. Julio. Shoutout po sa iyo. Sweet Corn. Shoutout po sa iyo. Pepa Labastida. Nestor Sinogba. Willie Herus. Oo, shoutout po sa inyo. Muhammad Morelos again. John Lopez. Aneseto Gamay. Michael Lion again. Oo. Romeo Pison. Sinaida Christensen. Mulfo. Shoutout po sa inyo muli. Romeo Faboroso. 815. Vilma Hansen. Shoutout po sa iyo. Abelardo Sistido. Willie Jerus. Jaime Humamoy. Napa de la Cruz. Shoutout po sa inyo. Sig Mariano. Yan, kung umabot ka sa ating shoutout segment, ako ho ay maglalambing sa inyo. Pakilike, share nyo yung video natin. Hanggang sa muli ho. Bye-bye!